yung usap-usapan ng kudeta pala noong, yung kaugnay noong September 21 ng mga protesta. Talaga palang seryoso yung, ano nun, ang planong kudeta noon, ha? Um, Ito mga kabunyog, kahapon 'no, kahapon ay, briefing o nag-request yata ang Senado, nag-request yata ang Senado ng briefing galing sa mga spy agencies ng bansa. O ibig sabihin ng spy agencies, yung mga ahensya natin na involved sa intelligence, no? Halimbawa yung NICA, no? NICA, National Intelligence Coordinating Agency, yung National Security Council, at saka yung ISAP, ah, Intelligence Service of the AFP. Ito yung mga tinatawag nating mga spy agencies. Itong mga spy agencies na ito ng bansa, talagang minomonitor nito ang mga galaw, kaganapan, mga namomonitor nilang mga destabilisasyon. At ang ginawa ng mga senador, nag-request sila ng briefing. Kasi nga matunog na, pinag-usap-usapan, ay siyempre gusto ng mga senador marinig mismo galing sa mga matataas na spy yung mga spy agencies natin para yung makuha nilang information ay hindi chismis. So nagpa-briefing ang Senado. Nagpa-briefing ang Senado. Ito yan, no? Si Bato de la Rosa mismo ang nagkumpirma. Sabi ni Bato de la Rosa, rumored Go versus Marcos tackled with Philippines Spy Agency. Yan. Kaya lang, hindi pwedeng ilabas yung detalye kasi executive session yun eh. Executive session. Kaya lang, ano ang ilan sa mga bagay na lumabas na balita kaugnay dyan? Ito mga kabunyo. Hmm? Sabi dito, active group ng retired AFP officials sinusulong umanong maging Pangulo si VP Sara. Bagong balita yan, September 30, 2025. Kinumpirma ng mga spy agencies ng bansa na noong kainitan ng rally noong September 21, yung mga active na aktibong grupo ng mga retired generals, alam naman natin kung sino-sino yan. Yan yung mga nag-rally doon sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo. Sino ba ang tumatayong leader doon na napakaboka? Ang alam ko si retired Major General Pukis, Romeo Pukis. Hmm? Ang isa pang nagsalita doon na napaka si yung retired colonel din, Mitran, DDS yun, DDS. Hmm? Ah, Kaya ito mga kabunyog mga kababayan, yan yung mga grupo ng mga retired na AFP officers. Sila yung mga nananawagan doon sa sa may Gate 4 ng Camp Aguinaldo. Noong September 21, yung grupo na yan, actually pumunta rin doon si retired Colonel Udunyo at saka si Cusi. Ay alam naman natin si Cusi, tao ni Duterte yan, PDP laban. O tapos sila Greco Bilhica, nandun sila sa may sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo. Kung maaalala natin, kahit si Amy Marcos ay nagsabi, sabi ni Amy Marcos, may tatlo palang mga activities tungkol sa September 21, sabi ni Amy Marcos. Yung isang grupo nasa Luneta. Hindi naman ako makapunta doon, iba-ibang agenda doon, sabi niya. Yung isa naman doon sa EDSA, People Power Monument, hindi naman ako welcome doon. Siyempre kasi mga dilawan ang nandun, mga campings. So ang sabi ni Amy Marcos, pupunta na lang ako doon sa may Camp Aguinaldo, sa Gate 4. Ay ang mga nandun sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo, yung mga retired na mga AFP officials. So anyway, lumilitaw ngayon na yung mga retired AFP officials na yon na nagrarally doon sa Camp Aguinaldo, ang gusto nila mapatalsik na si Marcos, palitan ni Sara. Yan yung panawagan doon. Marcos resign, siyempre constitutional succession, papalit si Sara. Ang sabi kasi ni Bato de la Rosa, ito mga kabunyo, ayan Senator Bato, retired uniform personnel, galit ang moral sa flood control anomalies. Ayan. So, ang nangyayari, sabi ni Bato de la Rosa, yung mga retirado daw na yung mga retiradong mga uniformed personnel, ibig sabihin AFP, PNP, galit sila dito sa mga anomalya tungkol sa flood control. Kaya gusto nilang palitan na ang gobyerno. Ay siyempre, ang ibig sabihin niyan, ipapalit nila si Sara. Yan yung problema ng grupo na yan. Ang problema ng grupo na yan, nananawagan sila na palitan daw si Marcos, sinong ipapalit mo? Si Sara. Ay hindi naman sila makakakuha ng suporta sa tao.
Actually, yan yung nangyari noong September 21. Yung grupo na yan ng mga retired AFP officials, ang tawag nila dun sa grupo nila, United People's Initiative eh. Nagsama-sama yan. Sila Grico Belhica, sila Pusi, nandun sila sa may gate 4 ng Camp Aguinaldo. Ang iniisip kasi nila ganito, okay, may malaking grupong nagrarally doon sa Luneta. Umaga yon. Pagkatapos naman may malaking grupo din na magrarally sa EDSA People Power Monument. Hindi nila kagrupo yon. Ha? Hindi nila kagrupo yon yung mga yon. Pero, ang papalabasin nila, susuportahan nila ito. At kapag lumaki yung mga magrarally sa EDSA People Power Monument at saka yung magrarally sa Luneta, magtitipon din sila ng tao. Yung mga supporters ng Duterte. Yan yung ginawa nila Eric Celes. Yun yung ginawa nila Eric Celes doon sa EDSA Shrine. Nagtipon-tipon din sila Eric Celes doon. At yung grupo naman nila Topacio, doon naman sila sa Maisog, doon sa Liwasang Bonifacio. Ngayon, may pangatlo silang grupo, yung mga retired officials nga ng AFP at PNP. Doon naman yan sa Gate 4. So, kumbaga, malinaw na yung mga Duterte, mayroon silang design eh. Mayroon silang plano nung September 21 na yan. Hmm. Kaya lang, ang nangyari, yung yung grupo ng mga DDS na sasanib sana doon sa EDSA People Power Monument, hindi pinayagan ng mga nasa EDSA PPM. Hindi welcome. Ay di ba si Philip Salvador sa si Chavit Singson naglakad sana papunta na doon sa EDSA People Power Monument. Inaasahan nila tatanggapin sila doon sa EDSA People Power Monument. Hindi naman sila tatanggapin doon kasi mga anti-Duterte yun. Oh. Kaya walang nangyari doon sa grupo nila Chavit Singson na gustong sumama doon sa EDSA People Power Monument. Mga DDS sana yun eh. Yung grupo rin nila Celes, sasanib din sana doon sa EDSA People Power Monument. Inano sila? Hinarangan sila. Hinarangan, nagkaroon nga ng tension, di ba? Yung mga pro-Duterte sa anti-Duterte. Kaya hindi mo tatagumpay yung mga plano na yan ng pro-Duterte kasi hindi naman ibig sabihin na galit ang tao sa korupsyon. Hindi ibig sabihin na ang gusto ng tao, si Sara ang ilagay. Hindi gano'n. Hindi gano'n 'yun. Kaya yang sinasabi ni Bato de la Rosa, galit daw ang mga retiradong opisyal ng AFP sa korupsyon. Oo, pero kahit galit sila sa korupsyon, sila lang siguro na ang gusto mailuklok si Sara, pero ang mga tao hindi. Yung nag-rally sa EDSA, yung EDSA People Power Monument, oh, ilan 'yun, 80,000, 100,000? Hindi pro Sara 'yun. Yung nag-rally rin sa Luneta, yung mga leftist yun, mga youth and students. Hindi naman yun pro Sara eh. Kaya ang gusto sanang gawin ng kampo ng Duterte, gusto nila i-exploit. Ibig sabihin, samantalahin yung sitwasyon. Parang galit ang tao sa korupsyon, papanawagan nilang mag-resign si Marcos, palitan na si Marcos, iluklok na si Sara. So anong gagawin nila? Magki-create sila ng kaguluhan doon sa may Mendiola. O, di ba yun yung ginawa ng mga galing doon sa Liwasan? Hmm. Siyempre todo deny sila Topacio. Pero yun yung may nagsalita doon, 'di ba, na nakuha nga ng ABS-CBN. Anong sabi nung leader doon? Ihanda na ninyo ang mga lighter. Lulusob na tayo. So, ang tinutukoy nilang lulusobin nila Malacanang eh. Ang palusot ni Topacio doon, hindi naman daw lulusobin yung Malacanang. Magka-candlelighting vigil daw sana. Pero ang ibig nating sabihin dito mga kabunyo, itong sinasabi ni Bato na briefing sila ng mga Nika, ISAP, at silang mga senador ay totoo naman yun. Kumbaga may plano talaga noon ang kampo ng Duterte. Kaya lang, mali eh. Hindi naman nila, akala nila galit ang tao sa korupsyon. Kapag kumilos ang mga tao, papalitan si Marcos, ilalagay si Sara. Hindi ganun. Hindi ganun yan. Ha? Galit ang tao sa korupsyon. Pero, hindi naman nananawagan ang tao ng pagre-resign ni Marcos eh. Kahit yung mga leftist na nasa Luneta, lininaw nila, hindi sila nananawagan ng pagre-resign ni Marcos. Lalo naman yung grupo doon ng simbahan at saka mga civil society doon sa EDSA People Power Monument. Hindi naman anti-Marcos ang rally na yun eh. Kaya nga 'di ba sinabi ni Marcos, sinabi ni PBBM, hindi ako problemado diyan sa mga rally na yan kasi kakampi ko yan eh. Kakampi namin yan sa laban sa korupsyon. Ang problema, ang gusto ng mga DDS, galitin ang tao, magalit kay Marcos, at ipapalit nila si Sara. Oh, oh. Yan yung mali nilang kala diyan. Kaya yung sinasabi ni Bato na ito, yung sinasabi ni Bato na, ayan oh,
retired uniform personnel, galit ang moral sa flood control anomalies. Oo, galit. Pero yung mga retiradong opisyal na yan ng AFP, pro Sara Duterte yan. Kaya nung sumasanib sila, sumasama sila dun sa malalaking grupo ng mamamayan, hindi sila wini-welcome. Kasi alam silang Sara eh. At saka, nung bandang huli nga, sinabi mismo ng DILG, kahit si Mayor Isko Moreno, na yung mga kaguluhan sa Manila, ang pinagdududahan nilang may gawa nun, grupo ng PDP laban at saka mga abogado ng PDP, pro Duterte, sila Vic Rodriguez, sila Tupac. Eh ibig sabihin, mayroon talaga silang plano noon. Kaya yung sinasabi ni Bato de la Rosa na briefing sila ng ng mga plano daw noon na nung September 21. Ang sus naman si Bato. Kunwari ka pa hindi mo alam 'yan. Ha? Kunwari maniniwala ba kayong hindi alam ni Bato yung mga galawan na 'yon? Kaya lang siguro 'di ba po pinapunta pa si Sara sa Japan? O kunwari dinidistansya si Sara nandun sa Japan. Pero ang mangyayari kapag nagtagumpay yung kanilang mga kaguluhan ikini-create at ang inaasahan nila magwi-withdraw ng support yung mga military at saka PNP, yun ang panawagan nila. 'Di ba china-challenge nila si Browner? Sabi nung mga nagraraling DDS na mga retired na generals at mga military officials doon sa Camp Aguinaldo. Oh, pinapanawagan namin kay General Browner, sagutin mo na ang panawagan ng taong bayan. Hindi naman sila ano eh, inisnab naman sila ni Browner eh. Kasi yung mga aktibong sundalo at pulis, hindi sasama sa kudita. Hindi sasama sa kudita. Hindi sila sasama kasi unang-una, sino naman ang papatalsikin mo? Si Marcos? Sino naman ang ipapalit mo? Si Sara? Ay, hindi. Walang ganun. Hindi ganun. Actually, ah, ang mga tao, hindi pa nila nakikita yung pananagutan ni Marcos. Hindi yun eh. Ang tingin pa nga nila si Marcos ang nagpasimula nito. At si Marcos ay walang ebidensya na sangkot dito sa mga anomalyang ito. Pero sa mga DDS, sa kampo ng Duterte, nakakita sila ng oportunidad. Kasi napakatagal nilang nag-iisip ng people power, wala naman silang taong natitipon. O, ay sigurado ng maraming tao doon sa EDSA, sigurado ng maraming tao sa Luneta, sasabayan na lang nila. Ang pinaka-problema nila, nung sumabay sila, initsapwera sila, hindi sila winilcome. Yun, ang hindi nila nakita. Ha? Akala ng mga DDS nila Eric Celes, akala ng mga nagraraling retired mga military officials doon sa Camp Aguinaldo, akala nila Chavit Singson at Philip Salvador, pag sumama sila doon sa EDSA People Power Monument, i-welcome sila. Mali. Doon sila nagkamali. Oh, 'di ba? Yun 'yun. Ang sinasabi lang ni dito ni General Bronner, saludo siya sa mga military na hindi nagpadala. Kasi talagang inagitate yung mga sundalo eh, na mag-withdraw na ng support kay PBBM at iluklok na si Sara. Tapos ang ideya nila, para hindi kunwari involved si Sara diyan, nandun sa Japan si Sara. Pero kung magtatagumpay itong mga ginagawa nila, papabalikin si Sara. Papabalikin, parang manunumpa siyang presidente. Wala, hindi naman nangyari yung gano'n. Tama, si Lorenzana at Esperon nandun din. Kaya kung titingnan nyo, di ba yung press ko ni Chavit Singson, grabe yung kanilang projection nun. Sabi nila, ayan na, si Chavit Singson na ang nananawagan, patalsikin na daw si Marcos, palitan na ang gobyerno. Kapag si Chavit na daw ang nananawagan, nagtatagumpay daw yan, di ba? Alala nyo yun? Oo. Tapos nung nag-press con si Chavit, ang nag-iMC si Eric Celes. At nung nagpi-press con si Chavit Singson, kinover ng mga media yon, kinalat yan ng mga DDS sa kanilang social media. Pagkatapos nandun si Esperon, nandun din si Lorenzana. Oh, oh. Kumbaga, talagang mayroon silang maitim na plano. Malinaw yan. Mayroon silang maitim na plano. Kaya lang, hindi nga nagtagumpay. Hindi nagtagumpay. Nagkamali sila ng tantya.